Kariel POV. Si Tita Daniela naman, bakit hindi sinabi sa akin na ganun palang epekto ng binigay nito? Tumingin ako sa inuming binigay nito na walang nakasulat maski isa. No label, wala lahat. Napangiwi ako. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Manang ang epekto nito, hindi ko malalaman na ito palang dahilan ng pag-iinit ko at pagiging wild ko. Tawa ng tawa si Tita Daniela nang tinawagan ko. Iha, kung sasabihin ko ba sa'yo ang epekto ng inuming yan, ay iinumin mo pa rin? Nang hindi ako sumagot ay muli itong tumawa. See, hindi mo iinumin. That's the reason why I haven't told you. Ano, kamusta ng epekto sa'yo? Magkakaapo na ba ako sa inyo ni Lennon? Tita naman eh. Hindi ko alam na may pagkapilya pala itong si tita ni Lennon. Iha, sooner or later ay dun din kampuntan nyo ng asawa mo. Whether you like it or not, ay mabubuntis ka at dadali ng anak niyong dalawa. Hindi na ako makapaghintay na magkaapo, Iha. Nang hindi ako nakakibo ay narinig kong pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Bakit, Iha? Hindi ka pa ba handang magkaanak? Inaalala mo ba ang figures mo? Huwag kang mag-alala about it, Iha. Maraming doktor na pwedeng umayos ng figures mo kapag nanganak ka. Saka, duda ako na masisira ang magandang katawan mo kapag nagkaanak kayo ng pamangkin ko. I'm sure na maganda ka pa rin, kahit na magkaanak ka just like your mother Nora. Kanina pa kami tapos mag-usap ni Tita Daniela, pero umukulkil sa isip ko na ang sinabi nito sa akin kanina. Mabubuntis. Anak, Maginda, may problema ba? Untag sa akin ni Lennon. Narito kami ngayon sa dining table at kasalukuyan nag-aalmusal na mapansin nitong tulala ako. I've been talking to you but you are not answering. Tell me, napasobra bang ginawa ko sa'yo kagabi at kanina kaya nagkakaganyan ka? Namumulang sinamaan ko ito ng tingin. Loko-loko, paano kung may makarinig sa sinabi nito? He chuckled when he saw how my face turned into red. Para kung kamatis na pulang-pulang ngayon na anumang sandali ay sasabog. Ang ingay mo, itik mo nga yung bunganga mo. Nakakahiya. Ang dami ng bantay sa paligid ngayon, hindi katulad kanina. Ito talagang asawa ko. May pagkapilo din ang bibig katulad ng tita nito. Pagkatapos kumain ay kinuha ko ng handbag ko. Baka malate na ako sa baking class ko. Napahinto ako at nilingon si Lennon. Tumikim ako. Aalis na ako. Nang kumunatang noon ito ay namula ako. Gusto ko siyang halikan sa labi bilang pagpapaalam ko. Ganun naman kapag mag-asawa, hindi ba? Pero nahihiya ako. Oo, may nangyari sa amin pero hindi ko alam kung ayos lang ba dito na umarte ako na parang totoong asawa nito. Yun kasi ang gusto ko, pero kung hindi tong gusto ni Lennon, ay igagalang kong desisyon niya. Ayoko kasi na ma-turn off siya kapag naging clingy ako. Pero nangangati ang labi ko. Gusto ko talaga ng goodbye kiss. Tumayo si Lennon pagkatapos sumimsim ng huling patak ng kape sa baso nito. Nanlumo ako ng talikuran ako nito at umalis nang hindi ako sinasagot. Akala ko okay na kami dahil may nangyari na sa amin at maganda ng trato nito sa akin simula nang bumalik ito pero mukhang nag-assume lang ako. Kumunot ang noo ko nang mapansing wala pang driver nang sumakay ako ng kotse. Usually kasi ay nauna ito palagi sa akin kapag may lakad ako. Kuya, tawag ko sa isang bantay na nakita ko. Pakitawag naman si Manong, may lakad kasi ako ngayon, baka malate na po ako. Sandali lang po madam, parating na ho ang magdadrive sa inyo. Magalang na sagot nito. Tumingin ako sa relo ko. May 20 minutes na lang ako para makahabol. Nitong nakaraang isang linggo ay hindi ako nakapasok. Gusto kong makabawi ngayon at humabol sa mga lessons nang makitang may tungkol sa baking. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang may sumakay na driver seat. Napakurap ako. Umawang ang labi ko nang makitang hindi ito si Manong kundi ang asawa ko. Lennon? Teka, anong ginagawa mo dyan? Nasaan si Manong? Hindi na ito nagpalit ng suot. Tanging white loose pants at gray v-neck t-shirt lang ang suot nito. Pero kahit na ganoon eh hindi nakakabawas sa angking kakisigan nito. Dati, mukha tong masungit na. I'm your driver from now on. Tinapik nitong katabing upuan. Sit here beside me, Queen. Asawang driver ako ngayon. Dapat nasa tabi kong asawa ko. Anito sabay kindat. Asawa ko dati kapag binabanggit noon nila nun, baliwala lang sa akin pero ngayon, libo-libong kiliti ang dulot nun sa puso ko. Naghoramentadong puso ko sa kilig. Come here, Queen. Titingin ka na lang ba dyan? Untag nito nang hindi ako gumalaw. Paano? Ay tulala lang ako nakatitig sa gwapong mukha nito. Hindi pa rin ako makapaniwala.
Nang hindi ako kumilos ay dumukwang na ito para halikan ako sa labi. There, anito pagkatapos akong halikan. May pilyong ngiti na sumungaw sa labi nito. Huwag ka nang magtampo. If you like, I can kiss you until tomorrow. Sabihin mo lang, Queen. Hindi kita titigilan hanggang sa mamanhid ang labi mo. Napansin nitong gusto ko kanina, pero ang loko hindi ako pinagbigyan. Nanikit ang mga mata ko. Tampo? Hindi ako nagtatampo no. Saka, sino bang nagsabi sa'yo na gusto ko ng goodbye kiss? Napanguso ako nang makitang tinawanan ako nito. Alam naman pala niya pero hindi ako pinagbigyan kanina. Bulong ko. Pero mukhang umabot yun sa pandinig nito dahil muli na naman akong tinawanan nito. Natulala ako. Si Lennon tumatawa na naman. Nakangiti na abot hanggang sa mata. Genuine ang ngiti at tawang nakikita ko sa kanya. May mainit na pakiramdam na humaplos sa puso ko. Ako ba ang dahilan kaya nakukuha na niyang tumawa? Ako ba ang dahilan kaya siya masaya? Bumukas ang pinto sa tabi ko, tumambad ang nakangiting si Lennon habang nakalahad ang palad sa akin. Kamay Queen. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Gusto kong katabi ang asawa ko habang nagmamaneho ako. Akala ko ako lang ang papasok sa baking class. Nagulat ako dahil pumasok din si Lennon. Siniko ako ni Neri at ninusong asawa kong nasa sulok. Binabantayan kaya yata ng asawa mo. Tingnan mo kanina pa siya nakatingin sa'yo. Saka magkaaway na sila ni Chef Zaf. Ang sama kasi ng tingin niya parang naghahanap ng away. Puna nito, napangiwi ako. Napansin ko nga pero wala namang ginagawa si Chef Zaf sa kanya. Alam mo naman sa tingin ko nagsiselo siya kay Chef. Nakita ko kanina kulang na lang sakali niya si Chef nung kausap ka. Dagdag ni Neri. Naku, malabo yung sinasabi mo. Ganyan lang talaga tumingin ng asawa ko. Imposible naman kasi na magselos to. Ano ka bang mag-inda? Normal lang sa asawang magselos. Ibig sabihin lang nun, mahal ka niya. Ganyan na ganyan ang tatay ko sa nanay ko lalo na kapag nagsiselos. Napangiwi ako. Naku, Neri, kung alam mo lang, tumingin ako kay Lennon, sakto namang tumingin ito sa akin kaya nagkasalubong ang tingin naming dalawa. Gumiti ako't kumuway pero ang loko tinalikuran ako. Ayan ba yung nagsiselos? Napasimangot ako. Kanina ang sweet niya sa akin tapos ngayon parang hindi ako kilala. Mag-asawa kaya kaming dalawa. Natapos na lang ang oras namin sa pagbibake wala pa rin tong nagagawa. Bakit pa kaya sumama to kung wala naman pala tong balak matuto? Okay class, tapos ng baking lesson natin for today. Good job everyone. Ngayon pwede niyo nang ibigay ang cupcakes na binake niyo for your loved ones. Silang husga kung masarap ba ang luto niyo. Sabi ni Chef, no worries students. Kayo kay sigurado kung masarap ang ginawa niyo. Kainis talagang lalaking yan. Kanina puro panlalait siya sa gawa ko tapos ngayon sasabihin niyang sigurado siya na masarap ang mga gawa natin. Ang plastic, inis na bulong ni Neri habang masamang nakatingin sa Chef. Tumingin ako sa cupcake na ginawa ko. May heart chocolate pa ito sa ibabaw. Ibigay daw sa loved ones. Tumingin ako kay Lennon. Noong nakaraan, ayaw ko malaman ng iba na may asawa na ako dahil ayaw kong usisain nilang buhay ko. Pero ngayon nag-iba ng gusto ko. Gusto kong malaman ng lahat na nanditong asawa niya ako. Kung pwede lang ipanglandakan ko sa buong mundo na asawa ko siya. Nang sa ganun imataboy ko ng makakating kagaya ni Charlotte na aaligid sa kanya. Kinalabit ako ni Neri kaya bumaling ako dito. Maginda, mauna na ako umuwi ha. Si nanay kasi tumatawag sa akin. Kailangan ko daw siyang pumunta ng Balintawak. Mauna na ako sa'yo. Paalam nito. Mag-iingat ka. Kaway ko sa kanya. Napahawak ako sa ilong ng pagpihit ko ay bumangga ako sa malapad na dibdib ni Lennon. Tumikim ito na tila nahihiya. For you, tumingin ako sa deformed na cupcake na hawak nito na may icing na mukhang dumi ng kalabaw sa ibabaw. I'm not good as you, but I did my best to create this cupcake. Kung hindi mo magustuhan ng lasa, itapon mo na lang. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa hawak nito at sa nahihiyang mukha nito. Ang asawa ko nag-effort na gumawa ng cupcake para sa akin. Hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanya. Nang hindi ko tukunin ay sumama ang timpla ng mukha nito. I know it look gross. Pero para makasiguro ka na hindi ka malalason, ako na munang titikim para sa'yo. Kakagat na sana to pero inagaw ko to sa kamay niya. Oo, nakakatakot kainin dahil bukod sa mukhang dumi ng kalabaw ang nasa ibabaw ay mukhang hindi pinag-isipan ng pagka-bake. Parang nilaro ng bata na ewan. Pero dahil gawa ito ng asawa ko ay kakainin ko to. Para sa akin ito kaya ako na munang unang titikim. Kapag nalason ako, dalhin mo na lang ako sa pinakamalapit na ospital. Biro ko. Kinuha kong cupcake na ginawa ko at inabot dito. Nag-bake din ako para sa'yo.
Peace offering ko na nga pala sa pagdadamot ko sa'yo kapag nagbe-bake ako sa bahay. Yeah, I remember. Hindi mo lang ako pinagdadamutan. Puro sunog pang binibigay mo sa akin. Paalala nito kaya napangiwi ako. Sino bang may kasalanan nun? Ikaw naman hindi ba? Kung hindi mo ako inano, hindi ako magagalit sa'yo. Saka akin na nga to kung ayaw mo. Ibibigay ko na lang to sa iba. Ganitong kinuha sa kamay ko ang cupcake. Tsk, hindi ko sinabing ayaw ko. Alam ko naman ang kasalanan ko naman talaga yon. That is why I'm doing my best para makabawi. Kumagat to sa cupcake ko. Sunog man o hindi, masarap talaga ang mga bake mo. Walang halong birong puri nito, namula ko. Parang lumuksong puso ko sa papuri nito. Wala akong makitang pagsisinungaling sa expression nito. Alam kong masarap ang gawa ko. Sanay ako na pinupuri ng lahat na nakakatikim ng gawa ko. Pero kapag siya nang pumupuri sa bake ko, tumatalo ng puso ko sa tuwa. Tumingin ako sa cupcake na gawa nila nun. Lumunok ako at nagdasal sa isip ko. Mukhang dito na ako malalason at hindi saway na galing kay Charlotte. Hindi bale, iisipin ko na lang na lason to ng pagmamahal. Kumagat ako nang matikman kong lasa nito'y nangitim ang mukha ko. Napakasama ng lasa. Tinalo pang lasa ng luto ni Tita Daniela. Tubig! Totoo yatang kasabihan na nakamamatay ang pagmamahal. Napatunayan ko yun ngayon. Manang, ano pong ibig sabihin ng logo dyan sa gate? Tanong ko kay Manang habang nandito kami ngayon sa kusina. Gusto ko kasi na ako magluluto ngayon para sa asawa ko. Kasi po napansin ko lahat ng sasakyan ni Lennon, pati helicopter, may logo katulad ng nasa gate. Hindi naman po yun ang pangalan ng kumpanya ng asawa ko. Natigilan to sa tanong ko. Maya may nagpalingalinga to nilapitan ako. Madam, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong itatanong sa ibang tungkol sa bagay na ito. Kung may gusto kang malaman, sa akin ka magtatanong. Alam ko, kaya nga hindi ako nagtatanong sa iba dahil ayaw ko makahalata sila na wala akong alam. Kay Manang Dora lang ako nagtatanong kasi may tiwala ko dito. Saka napansin kong sinasagot itong lahat ng tanong ko na hindi nagtataka. Ambang mo naman. Natigil kami sa pag-uusap nang dumating si Jake. Nagulat ito na makita ako. Madam, ikaw pala. Sandali, bakit ikaw nagluluto dyan? Nasaan si Chef Julio? Siya dapat ang gumagawa niyan. Baka magalit si Sir Hanson kapag nalaman na kumikilos ka na kaagad. Kalalabas mo pa lang sa ospital eh. Napangiwi ako. Oo, na-ospital ako dahil nag-LBM ako at na-food poison sa cupcake na ginawa ng asawa ko. Halos 5 araw din ako nasa ospital. Okay na ang pakiramdam ko ngayon, Jake. Nakabawi na ako ng lakas kaya huwag ka na mag-alala. Kaya ko na magluto. Alam ko kasi na namiss na ni Lennon ang luto ko. Kapag kumakain kasi kami ay kaunti ang kinakain nito. Siya nga pala, nasan si Lennon? Sabi niya kanina ka para dumating. Oo madam, nasa kasa kasi siya para makipagkita sa mga clients na kukuha ng goods nang i-deliver sa susunod na buwan. Saka inaayos din niya ang gulong na ginawa ng kapatid niya. Malapit na rin ang mafia boss ball. Kailangang maayos ni Mr. Hanson ang mga problema sa organisasyon bago dumalo doon. Marami ang gustong pabagsakin siya kaya hindi dapat patagalin ng malaking problema na iniwan ni Zarzik. Naglaro sa isip ko mga sinabi ni Jake. Hindi ko naman makuhang magtanong kay Manang dahil walang pagkakataon. Masyado tong abala dahil may mga packages na dumating galing ibang bansa na kailangan nitong ayusin. Lahat ng binanggit ni Jake, tunog sindikato, napapanood ko kasi yon sa telebisyon. Pero imposible namang sindikato ang asawa ko. Siguro, nagkataon lang yon. Alas 11 ng gabi dumating si Lennon nang hain agad ako ng pagkarating nito. Nang tumunog ang tiyan ko ay namula ako. Pasensya na, hindi pa kasi ako kumakain, amin ko. Otomatikong dumilim ang gwapong mukha nito nang marinig ang sinabi ko. Hinila ako nito at kinalong sa hita nito at hinimas ang tiyan ko. Hindi mo na sana ako hinintay, Queen. Gabing-gabi na, gusto mo bang mapasama? Hindi naman ako gutom kanina eh. Naaliw rin kasi siya pinapanood na video nito habang tulog at kita ang katawan. Nang mamula ako hinaplos itong mukha ko. Akala yata namumula ako na sa gutom. Hindi nito alam na naalala kong pinapanood ko kanina. Kumain ka na ba? Nang umiling ito ay ngumuso ako. Ikaw din pala, hindi pa kumakain. So, pareho lang tayong dalawa. Kahit hindi ako kumain ng 1 linggo ay hindi ako mamamatay. Sanay ako magutom. Naalala kong torture na ginawa ng ama nito. Kasama ang paggutom dito, napasimangot ako. Kapag naalala ko yun ay naiinis ako.
Na makita nitong pagkainis sa mukha ko'y bumuntong hininga ito. I'm sorry, Queen. Alam kasi nito na ayaw kong pinapaalala niya yon sa sarili niya. Sa aming dalawa, hindi kasi magandang alaalang hatid noon. Manunumbalik lang ang sakit na dulot noon. Alright, from now on, nangangako ko na hindi na magpapagutom. Sinapo nitong mukha ko tumingin ng mataman sa akin. Pero dapat ikaw rin, Queen. Mangako ka na hindi magpapagutom. Kapag wala pa ako ng 8:00 dito sa bahay, kumain ka na ha? Kahit ayaw ko, tumango ako. Kung itong paraan para hindi siya magpagutom ay susunod na lang ako kahit na gusto ko siyang makasabay sa pagkain ko. Gusto ko pa sanang akong subuan ni Lennon pero tumanggi ako. Pero inaamin ko, kilig na kilig ako. Ngayon ko naramdaman na kahit hindi niya sabihin sa akin na mahal niya ako, dama ko naman yun sa mga kilos niya. Alam kong mahalaga ako para sa kanya. Tuwang-tuwa ako habang pinapanood siyang kinakain ng Italian food na niluto ko. Sulit ang pagsasanay kong magluto ng mga ito dahil nakikita kong lahat ng lutuin ko ay nagugustuhan ng asawa ko. Noong bago pa lang kami ikinasal, napansin kong mahina siyang kumain. Pero ngayon, nakakailang dagdag ito at parang nakukulangan pa. Pagkatapos kumain ay ako nang nagligpit, pero pinigilan ako nito. Isa ito sa napansin ko sa kanya. Ayaw na ayaw nito na kumikilos ako kahit na maliit na gawain. May mga taong gagawa daw nito para sa akin kaya hindi ko na kailangan mag-abala. Ito ang palaging sinasabi ni Lennon sa akin. Let them do their work, Queen. Niyapos niya ako at inupo sa kandungan nito. Ang trabaho mo ay alisin ng pagod ko kaya dito ka lang sa tabi ko. Hinalikan nitong batok ko. How was your day? Masarap ang pagkain. Sigurado ako na ikaw ang nagluto nito. I told you to rest. Matigas talagang ulo mo. Ilang araw na akong walang ginagawa. Nababagot na ako. Saka alam ko mismo na rin ang luto ko eh. Makakapaghintay ako. Pwes ako hindi. Napahagikik ako ng halikan nitong leeg ko. Lennon naman, wag dito sa kwarto tayo. Mukhang nakabawi ka na ng lakas. Binuhat ako nito, pero uubusin ko rin yan pagdating sa kwarto. Napangiti ako na makitang reflection ko sa salamin, suot ang yellow empire waist gown. Bagay na bagay sa akin ang kulay nito, mukha akong prinsesa dito. Pagkalabas ko ng kwarto nagulat ako, akala ko sa ibaba ng hagdan maghihintay sa akin si Lennon. You look lovely, Maginda. That color suits you well. You look like a queen. Namula ako sa pupuri nito, alam ko maganda ako pero nakakakilig kapag nanggaling mismo sa asawa ko. Umikot ako sa harapan nito. Dapat nang maganda ako dito, no? Nahirapan kaya akong pumili nito. Lahat kasi ng gowns na hinati 3 days before the Mafia Boss Ball ay talagang walang tulak kabigin sa ganda. Lahat ay pawang elegante at klase ang dating. Nagulat ako nang hilahin ako ni Lennon. May nilagay ito sa tapat ng dibdib ko. Naalala ko sinabi ni Manang tungkol dito. Logo crest daw ito na organisasyon. There, now you exactly look like a queen of me. Reyna ng mundo ko, Maginda. Humawak ako dito, Reyna daw niya. Napangiti ako. Tanggap na talaga ni Lennon kung sino ako sa buhay niya. Hinawakan kong kamay niya. Ikaw naman ang hari ko, Lennon. Natampal ni Manang ang noon nang makita kami. Tama ng landian. Aba, mahuhuli na kayo sa lakad yung dalawa. Pareho kaming natawa. Si Lennon po kasi ang daming alam. Sisi ko sa kanya. Bago pa ito makasagot ay mabresyete ako sa braso niya. Tara na, hanayop ko. Nalukot ang mukha ni Lennon sa tinawag ko dito, kaya napatawa kami ni Manang. Habang sakay kami ng sasakyan, hindi ko maiwasang isipin ang tungkol sa pupuntahan naming ball. Nakakakaba. Pagdating namin sa rooftop ng hotel ni Lennon, ay sumakay kami ng chopper. Malayo daw ang pupuntahan namin. Akala ko sa venyong lapag nito pero mali ako. Sumakay pa ulit kami ng kotse. Teka Lennon, naliligaw na yata tayo. Ani ko nang makitang nasa gubat kami. Hindi tayo naliligaw, Queen. Ha? Anong hindi eh? Nasa gubat tayo. Malakas ako napatili na akala ko ibabangga kami sa napakalaking magkadikit na bato. Akala ko mamamatay na ako pero biglang nahati ito sa gitna at bumuka para magbigay daan. Napaawang ang labi ko sa pagkamangha. Feeling ko nasa isa akong shooting sang palabas. Relax, Maginda. As if na itong unang beses mong makarating dito. Nakangiting turan nitong hawak ang isang kamay ko. Kahit na nanginginig ang tuhod ko sa takot at gulat naman sa pagkamangha, ay pinilit kong umakto ng normal. Baka mahalata niya ako. Tumikim ako. Alam mo naman na naaksidente ako, hindi ba? Nabanggit ko sa'yo, nilihim namin ni Mommy ang tungkol sa ilang bagay na nakalimutan ko. Kasi baka makaapekto sa pamilya namin. Mommy is just trying to protect our family, especially me. I understand, Queen.
Anumang bagay ang nakalimutan mo na gusto mong malaman at itanong, you're free to ask me. I'm willing to answer all your questions. Thank you, Lennon. Kung nakakamangha ang daan papasok, mas nakakamangha sa loob. It look like a secret place. Sekretong lugar na hindi para sa lahat. Ang mas nakakagulat, ang lahat ng narito hindi normal na negosyo at trabahong pinag-uusapan, mga armas, prostitution, droga, at kung ano-ano pa na hindi ko akalaing maririnig ko sa mga taong nandito, kasamang mga pagkitil ng buhay. Kahit sa gitna ng karamihan ay nagkaroon ng death match, kung saan may naglalaban na tao na maaring buhay nila ang nakataya. Humawak ako sa dibdib ko pero pinigilang masukan nang makitang halos madurog ng bungo na isang lalaki habang patuloy itong sinusuntok sa mukha ng opponent nito. Hindi ko na kaya. Tumayo ako at nagpaalam kay Lennon. Hindi ko hinintay na magsalita at pumunta ako sa restroom at nagkulong sa isang cubicle. Oh, Mr. Hanson, we're glad to see you here. Rinig kong bati kanina sa asawa ko. Mafia boss ball. Kung ganun ang ball na ito'y para sa 4 na mafia at kabilang sa 4 na yun si Lennon, ang asawa ko. Naalala kong ginawa kay Lennon ng ama nito na ayon sa video na napanood ko yung paghahanda daw ng asawa ko na bago ipasa ditong position nito. Naalala ko din ang organisasyong sinabi ni Manang. Pati nang sinabi ni Mo Minora ay naalala ko at higit sa lahat ang kalupitan ni Lennon nung una ko siyang nakilala. Now it all makes sense. Mafia ang asawa ko. Nanginginig na tinakip kong kamay ko sa bibig ko. Ito bang dahilan kaya tinakasan siya ni Maginda? Dahil delikado tong tao at dapat layuan. Akala ko. Unti-unti ko nang nakikilala si Lennon pero mali ako. Ang dami ko pang dapat na malaman tungkol dito na ikakagulat ko. Hindi ako makapaniwala. Akala ko sa palabas ko lang mapapanood ng mga delikadong tao na katulad ng mafia na yan. Pero mali ako. Asawa ko na pala siya at kasama si isang bubong. Napapitlag ako sa gulat na may malakas na kumatok sa cubicle kung nasaan ako. Isang babae ang nalabasan ko. Nakataas ang kilay nito at halatang iritado. Subalit na makita ko nito'y nagkulay papel ang mukha nito. I apologize, Mrs. Hanson. Hindi ko akalain na kayong nasa loob. Pasensya sa kapangahasan ko. Halata ang kaba sa mukha nito nang banggitin ang apelyido ng asawa ko. Kaya ba lahat ng taong nakakasalubong ko kanina iniiwasan ako? Dahil sa mundong ito isang nakakatakot na mafia ang asawa ko. Huwad na nga ang pagkatao ko may asawa pa akong mafia. Balita ko nakakatakot ang mga katulad nila. Kaya paloob na sa mga ama ni Lennon. Ayoko na sa lugar na to. Gusto ko nang umuwi. Pagkalabas ko ng restroom hindi ko inasang makikita ko naghihintay ang asawa ko kasama. At halata ang pagkainip nito habang nakasandal sa pader at naninigarilyo.